Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, welcome to the fourth and the anniversary season of Rewind, a throwback podcast. Who would believe that we are here on our anniversary? Oh my gosh, grabe, ang bilis ng panahon. Super bilis. Hindi mo akalain 1 year na pala. And wala akong masabi. But thank you everyone for, being there, for listening. If not for you, and if not for our passion for anything, throwback, anything, pagbabalik tanaw sa pop culture at sa mga personal nating ganap, this podcast wouldn't be celebrating its anniversary. And super, super thank you. And if you can remember that the very first episode of Rewind, a Throwback Podcast, was all about our throwback story namin ni Gish. And it covered everything, like our favorite shows, favorite memories together, favorite high school, college, and parang preview siya ng lahat ng mga pag-uusapan natin dito. And this time naman, this episode, for our pilot, for our anniversary season, ang pag-uusapan naman natin, eto na, maging focus na tayo. Another throwback, another general na throwback story. But this time, we will be focusing on TV shows, series that really bring us nostalgia, the nostalgia vibes na lagi natin hinahanap. Kaya nga, throwback podcast. Ito, ba't baka nabubulol? Na-tense ba ako na anniversary? Hindi naman masyado, pero super nakaka-happy lang. And dito ako excited na magawin. Kasi ito nga yung mga kina-excite nating mapanood before, yung as in mga sinubaybayan, may it be teleserye, reality show, youth-oriented show, variety show, lahat, everything on TV na talagang nagbe-bring sa atin ng nostalgia pag naaalala natin yan. And the memories that we have for these shows. Sobrang haba ng intro ko for an anniversary pilot episode. Pero ang makakasama natin ngayon, siya rin lagi, yung ka-exchange ko mostly about throwback stuff, throwback shows. Mga random memories, magme-messagean na lang kami sa Facebook na biglang may magsisend ng video, ng picture na nakita sa social media, sa YouTube, na mga kung ano-anong throwback. And nung una, hindi ko akalain na magkakasundo kami sa ganito. Feeling ko kaya ako siya naging best friend bukod sa meron kaming nakaraan. Charing! Anong nakaraan? Magkukonta Oy. siya. Ayun na. Ibang nakaraan, okay. Pero, I guess dito talaga kami nagkasundo. And you've heard him on our third season's pilot episode as well. Talking about Encantadia, but our friendship and our throwback relationship extends not only sa Encantadia, but to all other shows. So we welcome my best friend, Mart, here on the pilot of Rewind. Hello, Mart. Welcome Hello back. everyone. Yes, it's nice to be back dito. And on Bagong our season, anniversary congratulations. pilot. Oo nga. Happy anniversary, Rewind. Thank you so much. Oh my gosh, grabe. Sabi ko naman sa inyo na lahat talaga ng episodes that we will be doing here really are special. Not only for me, not only for us, sa mga guests, but of course para sa inyo din na nakikinig. Kasi I'm sure ang dami sa inyo makaka-relate. At ang dami sa inyo na, pag naalala nyo to. Actually, hindi pa ba sapat yung ginawa nating ABS and GMA Memories episode, favorite teleserye episode? No, because we can, go on and on. Tagal ko na There's gustong gamitin more. yan. Oo. We can go on and on talking about the shows that really bring us nostalgia. Pero dahil ang ikli lang naman ang time natin, hindi naman natin kailangan pahabain. And ang dami ko nang nasabi. So, eto na. Magsa-start na tayo sa pagpa-throwback. So, Intro pa lang ba yun? So, Mart, ikaw nag-suggest actually for this first question at maging take-off point ito. And you know what? I've come to realize na ang hirap niyang balikan, pero parang nakaka-excite din, no? To think about it. Ito rin yung question ko actually, I think sa ABS-CBN and GMA Memories episodes. Pero ito general. So, ikaw na unang sasagot. Ano ba ang first TV show na napanood mo? Like,
the first TV show that you can remember watching. Not exactly subaybay or ano, pero yung naaalala mo na ito yung una kong memory of a TV show. Naaalala ko talaga yung Itbulaga sa ABS. Nakapanood Oh, ako. very ancient. Yes. Tapos after Itbulaga nun is Juday, 'di ba? Yes, Mara Clara. Yes, tapos in the middle nun biglang may 3 o'clock prayer. Tama ba? After nun. Yun talaga yung naalala ko yung Ewan sunod-sunod ko, na yun. hindi ko na alam, pero baka. Yung lumang-lumang 3 o'clock prayer ni ABS-CBN na nakakatakot. Yun talaga yung pinaka-early memory ko watching television and So watching you a are TV an show. Itbulaga baby. Yes, si daddy kasi super fan ng Itbulaga. TVJ ano yun eh, fan. Ever Mm-mm. since. So kasama ka sa households na lumaki or naging bahagi nyo talaga ang Itbulaga ng inyong lunchtime. Yes, kumbaga ano, kasama kami sa lumipat nung 'di ba nasa ABS nag-start. Ah, So lumipat sila sa GMA, Hoy, lumipat din RPN kami. muna, pero Pero hindi ka pa I buhay mean, nun. nung buhay na ako, sa Oo. ABS ko na sila napanood. Tapos nung lumipat Oo. sila ng 7, nag-7 kami. So kasama na rin yung mga shows nila nun, 'di ba? Tape shows. Mga Villa Yes. Quintana lumipat sa ano, sa Hoy, GMA. wag ka Ay, invento, hindi Villa 'di Quintana. ba? Valiente yon, Valiente Valiente. pala, sorry, Valiente. Erase. Ayun, yun yung naalala ko yung mga Valiente na yan. Oo. Oh, okay. So, buti ka pa. Kasi gusto ko magkaroon ng memory ng Valiente, but hindi ko naman pwedeng ipilit na may memory ako doon, di ba? Pero ang pinaka-sinubaybayan ko na show, pero hindi kasi siya local eh, pero sikat na sikat siya sa Pilipinas, Marimar. Oh my gosh. So, it's a perfect take-off point for me. Bago tayo mag-focus sa Marimar. Sige Kasi, ikaw. I don't know if this is the first show that I've really watched. And I don't even know if it's really in 1996 yung memory ko na yun But kasi ang daming lagi nang-question sa akin na 1-year-old ka pa lang, naaalala mo na yun. Kahit Pero, ako, di ba, tinatanong kita nun? oh, di ba? Pero, Mm. may nagsabi nga sa akin na James, hindi imposible na maalala mo siya. Kasi nga, naaalala ko, ang dami ko naaalala, di ba? Basta ang eksena na naaalala ko nun, alam ko sa RPN 9 yun talaga eh. Yung nasusunog yung bahay ni Lolo at Lola, ni Lola Cruz at Lolo. I forgot their names na. Pero, yun yung naalala ko talaga yung nasusunog yung bahay nila. Tapos as a young kid, na kid pa, no? As a kid, na ano talaga ako na stress kasi nasusunog yung bahay. Pero hindi ko akalain na mafa-fascinate pala ako sa mga sunog-sunog kasi yan yung mga favorite kong pinapanood at nilalaro sa Barbie, sa paper na sa kotse-kotsehan. Yung gusto ko yung nasusunog-sunog tsaka sumasabog. So alam niyo na kung ano yung kinamulatan kong show. Pero before that, at saka bukod doon, bukod sa Marimar, meron din ako memory ng Mara Clara. Sinabi ko na to doon sa Sabay yan, di ba? ABS. Sabay. Oo. Sinabi ko Oo. na to doon sa ABS episode na hindi invento yung naalala ko Mara Clara because meron kaming picture ng dalawa kong titang bunso na similar. Kasi di ba ang logo ng Mara Clara ay picture nilang dalawa, ni Frame. Juday at Gladys, nasa picture frame. So meron kaming ganon, hindi naman ganon na ganon, pero dalawang picture frame na maliit. Tapos nilalaro ko yun ng bata ako, sila yung ginagawa ko Mara and Clara. So, ibig sabihin, legit yun naaalala ko. Pero, hindi ko na alam kung gaano nga kaano. No? Sobrang vague na lang nun. Yun na nga lang yung nasusunog. At hindi ko nga alam kung replay ba yun o mismong first run ng Marimar. Kasi nga naman, kahit ako napaka-question na at 1-year-old, meron ako naaalala talaga. Hindi ko alam. I don't know. Pero, definitely Esperanza. I can say, Esperanza at Mula sa Puso. Well, Mula sa Puso na pilot, not so much. Pero yung Esperanza, naalala ko yung sumabog na bus sa unang episode. Na So, favorite mo. hindi, favorite ko sumabog na bus pa rin. Actually, hindi bus pala sa Mula sa Puso. Kotse na yung mga gusto kong sumasabog. Pero naalala ko talaga siya. Tapos, yun. Sa GMA, baka TGIS. Lagi ko naman sinasabi yun. Alam ko TGIS nila Antoinette na. Yun na yung ano na, alala ko na bata ako. But I don't know kung una siya. Basta alam ko, paninindigan ko talaga yung Marimar. Tsaka yung Mara Clara na una. Naalala ko siya eh. Pero hindi ko na ma-recall exactly yung episode with Mara Clara. Pero ang alam ko pa nga kasi, kaya correct me guys if I'm wrong. Kasi alam ko after Ora Encantada, I don't know if you know that show. After Ora Encantada, Marimar. Tapos, dun sa time slot ko na yun, napanood yung nasusunog na ano. Pero yung Ora Encantada, alam ko parang last part na yun, tapos natapos na siya, tapos Marimar na.
So, yun. Parang ganon. So, ewan ko kung naalala niyo yung Ora Encantada. In Search fairness, hindi ko natin. Para naalala siyang yan. para siyang Once Upon a Time dati na merong Encantada na siya yung nagsustorytelling. Sa RPN 9. RPN, oo. Yes. Local ba yan? Yung 1986 na yung Ora Encantada. So rerun na siya ng time. Luz Fernandez. Ooh. Ay, nag-end siya ng 1990. So, I guess nire-replay na lang ito Before Pero Marimar. sa ayan reruns were broadcast by RPN. So, see, I am correct. Medyo Yun. relate din ako yung nakakaalala ka ng at 1 and 2 years old. Kasi nga, yung Itbulaga, ilang taon lang din ako nun sa ABS. 2 years old. Naalala ko Oo. sila. At saka naalala mo na lumipat. Kaya nga, Well- nung lumabas sa YouTube yung video nung lumipat sila, parang transferring to another network. Sobrang nostalgic dun sa akin. Kasi naalala ko din yung episode na yun. So, yun yung mga first TV shows. And we cannot say naman na medyo nasabay ba yan. Well, except for Itbulaga because Hello, Itbulaga Ang is still Marimar, alive. nasabaybayan ko ang Marimar. Kasi sa bahay namin, yung mga tita ko, laging Marimar. As in, kasi may nickname ako, until now naman, yung nickname ko na Maron. Nung bata kasi ako, pag Marimar na, tinatawag nila ako, Maron, Marimar na. So ako Rhyming. naman. Tapos, medyo inaasar-asar na ako ng mga panahon na yun ng family ko kasi yung theme song is Marimar. Tapos, tuturo nila ako pag yung aw. So, Bakit yun. ikaw yung ituturo na aw? Kasi ako yung aaw. So, kumakanta sila ng Marimar. Ah. So, doon, feeling ko nag-manifest yung... Oo. So, ikaw ang original na Pulgoso. Sorry. Oh my gosh. Pero siguro kung Thalia, hindi Marimar yung una ko. I mean, Marimar, oo nga. Pero yung talagang as in na-obsess kami, ganong level. So, sa Linda talaga. Oo. Pero kailan yun sa ABS? 99. 99. Oo. Yan ay medyo may isip-isip na ako. Kasi nga yung Mm. everything from 1995 to 1998, I guess. But I can remember the logo of yung Centennial Celebration ng Independence noong 98, di ba? Naalala ko yung logo na yan, na kino-commercial yan lagi. Pero talagang parang feeling ko yung mga talagang naaalala ko na as in hanggang ngayon, tama, alam ko at sigurado ako sa naaalala ko was everything 1999. Like mula sa in Esperanza na nag-ending. Naalala ko TGIS. nung pinanood ko yung ending ngayon sa Mm. GPTV. Well, actually medyo mali na pala yung naaalala ko. Pero yung mga, kunyari, yung mga pangyayari na namatay si Angelica de la Cruz, tas lilipat pala siya, naalala ko yun. Tas yung si Tommy Abuel nga na nasa, pala sila, nagtatago siya, naalala ko, ganyan. Tapos, yung sa Mula sa Puso, yung sumabog yung kotse, I can remember. Tsaka yung finale nun na, ang tagal-tagal na naghahabulan sila sa basement. At saka syempre, ang aking favorite, siguro in the 90s, baka ito yung number 1 ko. Saan ka man naroroon talaga. Like, alam mo yun, merong Rico Yan fan uploader on YouTube. Tapos, pag piniplay siya, yung scoring, naalala ko na, oh my gosh, ito yun. Yes, na ito yun na. Basta yung kanta, tas yung kanta na ginawang instrumental at ginawang scoring, yun siya, naalala ko siya talaga na, oh, I remember this. So parang okay, tama naman pala yung mga naalala ko. Tsaka, oh my God, ang nostalgic talaga. Talaga, it brought nostalgia. Kasi yung scoring na yun eh. So parang, di ba, parang may effect siya talaga. So, bongga. Ay, ikaw, ano yung ganun sa'yo? Medyo nasa 2000s na yung pinaka-nostalgia sa akin. Ganon? Though medyo andun naman sa akin yung 90s. Pero kasi mas maano ako nun, ma-cartoon since bata. Pero sa TV kasi nakakasabay lang ako sa mga cousins ko na older sa akin. Kaya ako nakakapanood ng mga Ana Karenina. Siyempre, Ana yan. Karenina. Nakalimutan ko naman banggitin yung Ana Karenina. Kasi ilang beses ko na nabanggit yan eh. Nabanggit, oo. Alam na ng Alam na nila. listeners So yung mo mga yan. iba naman. Oo. Grabe, nasa past episodes po yung memory ko na Ana Karenina na hindi friendly. I-look back. Anong episode yan para mabalikan nila? Hindi naman siya available on YouTube eh. So, pero dalawa yon yung... Hindi, yung pang ilang episode mo ng Rewind. Hindi ko matandaan. Pero baka sa teleserye at sa GMA Memories.
Basta yung namatay si Maritoni Fernandez doon. Yung tumalon siya sa building tapos may nangyari after. At saka yung din, namatay si Kim De Los Santos, yung character niya. Pero ang naalala ko na lang yung plug. Sa kalagay, paalam Nina. Tapos recently, binabasa ko yan sa Pinoy Exchange. So apparently, akala ko, parang pa-ending na noon nung namatay si Kim. So hindi pa pala. So, as in, naging si Sunshine Dizon na lang yung natira doon. Tsaka si Zarina Lopez de Leon. O kilala nyo ba si Zarina Lopez de Leon? Si Yan na yung Naida. wala si Tony, no? Wala na si Tony nito. Mm. Or baka bumalik siya. Bumalik siya as Beck Beck. O, naalala ko rin yun. Nakabalik pa ba siya? Nakapabalik? Yes! Pero hindi siya as Ana. As Beck Beck nga. Bagong character. Tapos, boyish na parang mahirap na sanggano. Something like that. Mm. Tapos medyo kontrabida yung dating. Tapos si Tanya Garcia na nandun na si Grace. Yun, Speaking naalala of ko. Tanya, yan, isa din yan sa favorite ko, yung Twin Hearts. Pero bago Twin Hearts, Medyo sana ikaw na nga bago-bago muna. Oo. Siyempre, ang yes, makasaysaya si of course. Cecilia at Olga, di ba? In fairness din naman sa Sana Ikaw Na Nga. Pinanood din Oo. namin yan. Ano bang katapat ni Sana Ikaw Na Nga sa EBS? Pangako sa'yo. Pangako sa'yo. So kami, pangako sa'yo talaga. Pero Mm. pag commercial, nanonood kami na Sana Ikaw Nalilipat. Na Nga. Kasi meron akong few memories sa Sana Ikaw Na Nga eh. Pero syempre mas marami sa pangako sa'yo. Kasi I don't know if I mentioned this sa teleserye episode, but in pangako sa'yo, I remember telling my teachers in grade 1 the story or the episode that happened last night because they weren't able to watch. At tungkol yun kay Felicity Banks, si Michelle Baile. Sa isang party, ganun. Tapos, basta matindi yung eksena. Tapos ako yung nagkwento sa kanila. So, nakakatawa, di ba? Hanggang ngayon ako pa rin yung nagkikwento pag kailangan mag-catch up. So, ano na. Pero I remember, alam mo nakakamiss din yung mga moment na torn ka sa dalawang palabas sa papanoorin. Oo, Kasabay oo. pinapalabas. Kasi ngayon, hindi na ganun yung feeling eh. Hindi na siya, yung competition kasi that time, very, very strong. Parehong Oo. magaganda. Tsaka ngayon ko lang na-realize yung pala yung meaning nun. Kasi nagkaroon kami ng TV na merong PIP. Yan ang nakalagay sa remote, PIP. So ngayon ko lang na-realize na ang meaning pala nun ay picture-in-picture. Ngayon ko lang din siya nalaman. Yung pala meaning ng PIP or PIP dun sa remote. Kasi kapag nga naman yung TV namin na yun, basta ang ganda-ganda ng TV na yun. Para talaga siya sa mga TV lovers. Sa mga TV show lovers like me, like us. Sa malaking picture, yun yung may volume. So, kunyari, napalipat ka ng channel, Yes. ganyan. Pwede yun. Tapos, kapag kunyari, yun nga, nag-commercial. So, pwede mo i-pip. Pipa, pwede mo i-pip tapos nandun yung kabilang channel muna. Tapos nandun muna sa maliit na screen yung kumbaga siguro yung inaantay mo kunyari nanonood kang Click tapos Mm. Gmic. So mas Or Click yung pinapanood mo so pwede mo siyang ilagay muna sa small screen tapos manonood ka ng ng Gmic or ng preview. kung ano man sa kabila. Tapos meron yun merong mechanism dun sa remote na change. Yun yung tawag sa control. Pag change mo, di ba balik na sa umpisa. Pero ako pag ganun, kunyari nag-change na ako. Kapag nandun ako sa main show na pinapanood ko, tinatanggal ko na yung nasa kabilang tip. Tapos maggagano na lang ako ulit pag nag-commercial na. Ay, naalala ko yung TV na yun. Ang In saya. fairness talaga sa'yo, naalala mo yun. Ako hindi ko na naalala yan. Na-miss ko yung TV. Kasi ginagamit ko lagi yung feature na yun dahil hello, Talaga. parang feeling ko nga luxury siya, ganun. Parang yay, privilege ito na merong PIP. Yung pala, Tsaka picture ako, in picture pala yung meaning nun. Ngayon ko lang na-realize nung, di ba yung YouTube, nagpi-picture in picture na siya sa yes. iPhone, ganyan. Or yung FaceTime, yung Messenger. So, yung pala yung meaning nun. Perfect talaga. Kung noong time na yun, walang cellphone talaga. No? So, remote ang device na hawak mo namin. Yes. Oo. Sa maraming pagkakataon na remote, bilang mic, bilang control, bilang panampal, tsari. Ay, bato. Binabato mo rin ba yung remote dati? Naman, ginaganon lang. Yung kapag hindi gumagana. Hindi gumagana, no? Ano mo. Tataktak ko Well, lang yung ginagawa ko siya. battery. Pag nabuisit ka, gaganunin mo lang. My gosh. So, yun yung mga early 90s early 90s, Early late 2000. 90s, or yung mga early sa buhay natin. Siyempre, meron ka pang hindi nababanggit na ito, hindi namin to masyadong na-discuss because I haven't watched it. Because ito rin, katapat din ng pangako sa'yo to, ang alam ko eh. Touted as the biggest teleserye of GMA during its GMA? time. Is this Kung Mawawala Ka? Yes, with Yes. Rosa Camila. Naalala ko na lang yon. Si Rosa Camila at si Carlito. Tapos yung title card na nasa blue.
Na may Nasa mukha ni blue. Ate Shine tsaka ni Kogi. Ano ba yun? Tela yun, no? Yung blue. Akala ko dati Hindi ko tubig, alam eh. kung tela. Parang tubig eh. Akala ko rin tubig. Feeling ko tubig, pero parang chinecheck ko, parang tela siya. Tela na gumagalaw. Pero bakit ka naman kasi magkakaroon ng tubig? Hindi naman siya Atlantic, ah. Tubig eh! Tubig? Parang tubig eh. O anyway, wala siyang connect, Kebs. Tapos, Hindi. ano na, kwentuhan mo na kami ng memories sa kung mawawala ka. Takot ako kay Eddie Garcia, I remember. Or siguro Dahil, kasi bilang hindi ako nanood nung mga Esperanza before, dito ako nakapanood ng mga sumasabog-sabog. So medyo oh, late bloomer ako sa mga sumasabog-sabog, ang mga barilan na. So sa kung mawawala ako siya na witness. Kaya siguro tumatak din sa akin si kung mawawala ka kasi doon ako namulat sa parang soap opera type din. Aside sa, well, soap opera din naman si Marimar, pero mas nag-enjoy kasi ako sa pagiging, yung mga sayaw-sayaw ni Marimar oo. nun since Malandi ka na bata talaga. ako. Hindi, tsaka cute na cute ako kay Fulgoso. Fulgoso. Minsan pulgoso. I don't really know din. Anong totoo? Well, ewan ko, pag Filipino siguro Pulgoso. Kasi Ang pangit Pulgoso kasi tawag ng ni pulgoso, Marian. parang pulgas. Pero Pulgoso, di ba, yung kay Marian? Hindi ko matandaan. Pulgoso? Gawa ganun siya. Hindi ko matandaan. Anyway, yun na nga, nandun ako sa Rosalinda pala, di ba? Yan yung Mm. pinanood namin from day one to the end. Siguro yun din yung early memory ko sa ABS din, aside sa Itbulaga, si Rosalinda. Kaya na-disappoint ako sa remake. Sorry, mahal ko si Carla Abellana. Pero, yung masyado maganda yung remake ng GMA. Kasi naiba yung kwento, as in totally different. Hindi ko napanood din. So, ako, hindi ko na pinanood kasi nga, super iba. Like, basta iba siya talaga. But anyway, with Rosalinda 99, basta ang ganda niya. As in, ang ganda-ganda ni Thalia doon kasi hindi siya kulot, di ba? Dito. Hindi siya kulot Tsaka like gusto ko yung Marimar and Mariela del pa-flowers. Barrio. Tapos may pa-flower. Tapos ang Oo. ganda-ganda din ng title card ng Rosalinda. Ganyan. Tapos ang memory ko dyan, alam mo talaga, ewan ko, feeling ko morbid ay, oo, morbid Mahilig ka ako nga sa talagang morbid. tao. Kasi ang naalala ko dyan, yung nasagasaan si Rosalinda. Paloma na siya nito. Like yung singer. Tapos parang Mm. bumabalik sa kanya yung memories niya. So nag-walk out siya dun sa concert niya. Tapos habang nag-walk out siya at tumakbo, nasagasaan siya ng kotse. Tapos nagkaroon siya ng gasgas sa mukha. Hindi ko makalimutan yung gasgas niya sa mukha. So saan ka man naroroon naman, bilang nagme-memories na tayo. Ang memory ko naman dyan, yung pangatlong Claudine Barreto, si Rosemary. Yung binalot yung mukha niya. Yung mukha. Kasi na-aksidente din siya, tapos na-shatter yung glasses sa face niya, so kailangan balutin. Pero, alam mo yun, dahil tumanda na tayo ngayon, so doon mo marirealize na, okay, hindi na kaya ni Clau, tatlong characters. So, chinugi si Balutin. Rosemary. Pero hindi ka pwedeng mamatay, di ba? Kasi bida din siya. So, binalot na lang yung face niya. So, ngayon ko lang na-gets yun kung ba't, kaya kailangan nilang gawin ito. Then of course, sa dulo ng walang hanggan, we have those episodes naman. So, parang ano pala to, no? Recap. Meron na ba siya sa Recap of the year that YouTube? was. Sa dulo ng walang hanggan, wala. Pero we have an episode where Miss Keiko, the writer of Mula sa Puso, Saan Ka Man Naroroon, and Sa Dulo ng Walang Hanggan, talked about her memories. And for her, Sa Dulo ng Walang Hanggan was her most favorite. Kasi nga, Sa Dulo ng Walang Hanggan was really ahead of its time dahil reincarnation, tapos with all the kalumaan. Kumbaga, kung throwback natin ngayon, it was a throwback in a throwback show. Ganong level. Mm. Kasi first time yun eh. Itong bata din ako, ito na, pwede ko nang i-mention dito. Kasi hindi siya ABS, hindi siya GMA. It's an IBC 13/RPN9. I'm not sure if you know this. This is also Viva. May bukas pa yung title. So kung ang unang may bukas pa na inyong gisnan ay with Santino, Zijan Haranilla, ako hindi. Siguro naman meron din naman. Pero ito ang catch. Meron ding Dina Bonnevie at Albert Martinez doon. And the late Miss Sherry Hill. Tapos yung mga bagets doon, si Comars, Angelo De Leon, Kim De Los Santos, and Ann Curtis. Tapos, sobrang random lang noon. Nasa kwarto ako ng nanay ko. Nanonood ako bigla ako nag-scroll sa IBC 13. Naglipat-lipat ako ng channel. Tapos nakita ko, may drama. So bata pa lang pala, mahilig na tayo sa drama. Kasi kita mo naman kahit ibang channel na Drama pa na-explore din. ko pa, di ba? So IBC 13. Tapos,
nakita ko siya. So, na-happy ako. Pero hindi ko siya nabuo yung episode. Parang natapos. Tapos, naalala ko pa nga kasi before, ano lang yon. Pag inaabangan ko siya, hindi pala siya araw-araw. Parang Monday, Tuesday, and Thursday lang. Kung ano yung ginagawa ngayon sa TV5 na Mm. yung mga teleserye nila. Kasi ang kalaban din niya as ay PBA. I mean, kaagaw sa time slot. So, kapag ka Wednesday and Friday, PBA game siya. Kaya, Monday, Tuesday, Thursday lang siya. Every 6:30 ng gabi. Tapos, grade 1 ako, pagka uwi ko ng bahay, kasi panghapon ako noon. So, naghahanap lang ako ng panonoorin. Hindi ko alam kung bakit naghahanap ako ng... I think after dinner na to, mga 6:30-ish din. Grade 1 ka, hindi ka pa natutulog ng after dinner. Maaga ka siguro kami nag-dinner kasi mga 6 to mga bandang 6:30. Aaga nyo nga mag-dinner. Oo, gagawa pala ako assignment nun. Panghapon nga kasi ko, 5 o'clock uwian namin. Tapos, nagsascroll lang din ako uli. Hindi, ba naman tamang term, scroll ba? Naglilipat ng channels. Napunta ako sa RPN 9, tapos nakita ko itong show na, yun na, merong si Sherry Hill uli at si Dina Bonnevie. So apparently, replay pala siya ng may bukas pa. Tapos hindi ko makalimutan, eto na naman, napaka-morbid na naman ito. Ang ending ng pilot episode na yon, or hindi pala siya pilot, like it was the second episode, I think. Ang 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 ender nun, day ender nun, nagko-concert si Dina Bonnevie tas may bumaril sa kanya. Tas after nun, hindi ko na siya napanood. Nakalimutan ko na may ganon. And then, napunta na tayo ng 2009. So, ilang years after yun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 years later, eto na naman, na-discover ko na naman siya sa Viva TV. Viva Sakto may Cinema. bukas Sorry, pa din Viva ng Cinema. 2009 na. Oo, meron na nun. Meron na may Oo, bukas pa nila yes. Zijan, ni Dina, and ni Albert. Yung time slot kasi na yun na 10 a.m. and 10:30, nagre-replay talaga si Viva Cinema ng mga shows ng Viva. Pero hindi yung na-air sa GMA. Na-air siya sa, I think PTV4 na-air ito. Basta Tierra Sangre and Mukha ng Buhay yung title. I don't know guys if you remember that. Si Tierra Sangre, ang bida ay si Charito Solis at si Jennifer Sevilla at may Kim De Los Santos doon. Sa Mukha ng Buhay, si Bernadette Allison tsaka si Lovely Rivero. O di ba nagbibida dati si Lovely Rivero tsaka si Bernadette Allison. Tapos, one time, natapos na lang siya ng bigla. Nagulat ako pagka show ng TV at 10, iba na yung palabas. So, ang palabas, H2K, Hati-Hating Kapatid. So, obviously, mas bago yung itsura niya talaga. Ang bida doon ay sila Ann Curtis, si Rica Peralejo, si Chubby Del Rosario. So, yun, barkada show siya. So, parang TGIS feels, ganon. Tapos ang tagal, 10 to 11, 1 hour, 45 minutes, ganyan. So akala ko, baka siguro sinaklaw na nito yung dalawang shows. Buti na lang hindi ako naglipat ng channel. Kasi pagkalipat, biglang ang pinakitang title card talaga, pagka next show, may bukas pa din. Sabi ko, oh my God! So, alam mo yun, yung ate kong nurse, tulog sa kabilang kwarto, ako nasa kabila, nagwawala ako. Kasi, oh my gosh, after how many years? Ito na siya. Tapos, in fairness, talagang nag-flashback talaga sa akin yung pinanood ko kasi habang pinanonood ko siya, naaalala ko yung mga pinanood ko nung grade 1 ako. Na si Sherry Hill, binasagan ng mukha, binasagan ng itlog na raw si Dina Bonnevie sa grocery. Tapos, parang yun na lang yung naalala ko ngayon. At saka, yun nga, yung nabaril si Dina sa ending. Yeah. Tapos, dahil yun nga, summer vacation nun, finally naman, nagkaroon na ng karugtong sa utak ko kung ano yung nangyari after mabaril ni Dina Bonnevie na hindi naman pala malala, keme-keme, nagtuloy yung storya, ganyan. Mo na buhay siya after nun. Oo. Kasi siya yung bida dun eh. Tapos yun na bumalik, lumabas na sila Angelo, sila Ann, sila Maui Taylor, ganyan. Pero, alam ko na nandun sila Ann, sila Kim, kasi yun nga, nakakapuslit ako ng ilang episodes doon sa luma, sa IBC 13. So, pero hindi ko syempre alam yung buong kwento, di ba? Like, yun nga, kasi pilot lang naman yung napanood ko. So, yun. Feeling ko yun na yung show that really breaks nostalgia. Kasi alam mo, nung si Viva Cinema ay naging Viva TV, basta walang pasok, tas pumupunta pa rin ako sa channel na yon, tas makakatch ko siya. Meron ba akong clips dito yung video ko eh. At saka hanapin nyo sa YouTube. May bukas pa Viva TV. Yung nag-iisang kuha doon na galing sa cellphone. Ako po ang nag-upload doon. Ang hirap-hirap, nanginginig yung kamay ko. Sabi ko, kailangan ko ma-record to kasi para mababalikan ko. Kasi ginagawa ko siya like, di ba yung habang kapiling ka, ni-replay sa
QTV, yung kay Angelica de la QTV. Cruz at Tony Yes. Gonzaga. Nirecord ko rin yun sa cellphone kong 7610 Nokia. Tapos nire-replay ko. Tapos pag wala ng memory, dinidelete ko na. So I-delete nalulungkot mo. ako na parang, ba't ko siya kailangan i-delete? Ganyan. Yun. So sorry ang haba nung chika ko kasi naging passionate ako nun sa may bukas pa. Kasi parang yan talaga yung una kong kamalayan na, alam mo yung hindi siya ABS, hindi siya GMA, tapos na-discover ko. Yung parang alam mo yung may ganun pala akong ganap. So kaya ang dami kong alam. Yun po yung totoo doon na kasi 'di ba lagi na lang sinasabi especially nung nasa prep pa ako na "Ba't ang dami mo alam ang bata mo pa." Kasi po talagang namulat ako sa TV, guys. As in, hindi ako kinuwento ko na to sa pilot episode nung unang-una last year. Pero talagang yun, TV talaga. So, yun. Kaya hindi na ako nagtataka na ang dami kong alam kasi kung lahat kayo ay busy maglaro sa labas, ako ay nanonood ng TV. Okay, Kumbag Mark, ikaw naman ang magkwento. Pagod na ako. kumbaga kung may batang napabayaan sa kitchen, ikaw yung napabayaan sa sala. Napabayaan din naman ako sa kitchen, but I guess more on sa kwarto, tsaka sa sala, basta kung nasaan may TV. May TV. Oo, kasi parang nalibot ko yung lahat ng TV namin eh. Ikaw, alam ko, iba ang genre mo. Kasi, yun nga, di ba, na-mention naman natin na lagi tayo nag-uusap. So, ikaw yung mga bagay na hindi ko naaalala. So, bagong information to sa akin. Every time na nagsisend ka ng clips ng show na ito. At ito ay very familiar naman sa ating lahat. Gusto mo kantahin pa natin? Game. Dito sa GMA! Yes. Oh, P! Bakit? So, may ganun-ganun Bakit sayaw. yun? Bakit SOP? Originally naman, nanonood kami ng ASAP nung GMA Super Show pa, yung katapat. Since, wala mong ko, bata pa ako pero nachichipan na ako sa GMA Super Show nun. Grabe yung Tatanggalin nachichipan. natin. Bless his Tanggalin soul, natin. Kuya Germs. I mean, yes, I love Kuya Germs. Walang tulugan levels. Pero, iba kasi yung crowd ni GMA Super Show sa crowd ni ASAP. ASAP pa dati, di ba? Hindi pa siya ASAP. So, nung nagkaroon nung SOP, mas bata kasi yung mga host ng SOP compared sa ASAP. Tapos, simula nung Really? Bakit? yes. Mas Sino? bata sila dyan, no? Mas bata sila Vina. Kay Martin Pops. Pops. Really? Yes, Okay, yes. didn't know Mas that. bata Okay. sila. Nasa ano na sila ngayon? Pa-60s na kasi ngayon sila, Pops. Or 60s na sila. Sila Regine, sila Jano, sila Ogie, nasa early 50s pa lang. So, well, siguro yung parents ko din kasi. Di ba, Eat Bulaga every day. Mondays to Saturdays. Tapos, every Sunday, katapat din namin yung TV. So, SOP naman. So, ang memory ko talaga sa SOP is yung song. Pag naririnig ko na siya, kasi dati lagi siyang kinakanta sa opening. So, pupunta na ako sa sala. Kailangan tapos na ako mag-lunch pag SOP na. Tas Sunday yun. Exage, 12 nun yung SOP. So, tapos ka na Oo. So, mag-lunch ng 12 11 noon. something kumakain na ako. Para at least, yes, by Tats Faustino. In fairness naman sa team song ng SOP, nakaka-LSS talaga. Like, Until now, right now, fairness, I wouldn't remember a theme song of ASAP. But yung SOP talaga, I mean, mas ASAP kami sa bahay, Pero yung SOP na theme song, yun talaga yung parang tumatak pag i-search mo, tapos marinig mo. Like, kahit hindi mo siya kabisado, pero pag narinig mo, alam mo SOP yun. Yes. Yung intro pa lang, yung taga-dagang gets mo na yun. Ang naalala ko lang sa ASAP siguro dahil siguro napapanood ko yung kay Claudine Barreto. Oo, yun lang din yung naalala ko. Yun yung Kasi naalala yung, ko kasi yung celebrating something. celebrations Diba? of So yun nga, SOP. Tapos, bilang fan na fan ako ni Ate Reg nun. So, sinubaybayan ko lalo nung nagkaroon ng back-to-back-to-back. Grabe, everybody's favorite talaga yan. Okay, enlighten me with back-to-back-to-back. So, sa back-to-back-to-back, meron silang spotlight. Umiikot yan yung main singers ng SOP. We have Jano, Jaya, Ogie, Lani, and Regine. Tapos, ang pinaka-memorable sa akin na episode, na hanggang ngayon, buti na lang na may naka-upload sa YouTube, is yung episode na nandun si Gary and si Martin. Oh, how is that? Well, Gary naman is not an original cast member of Cast ASAP. of ASAP. Pero, ang nakakatawa doon, after nung guesting niya na yun, parang a few weeks after, kinuha na siya sa ASAP. Biglang nagkaroon ng yung 88 video plug
ng ASAP kasi wini-welcome nila si Gary V sa ABS-CBN. Yun yung naaalala ko. Tapos yun yung nag-away si ano. Basta lagi may nag-aaway dun eh, di ba? Sa SOP tsaka sa ASAP. So pag magkaaway yung mga taga-ASAP, lilipat sila sa SOP. Pag magkaaway yung mga nasa SOP, lilipat sila sa ASAP. Parang si Jano, di ba? Tsaka Yeah. si Martin. Nung in-announce ata ni Pops na hiwalay na sila ni Martin, nag-guest si Martin sa SOP. Tapos yung magkaaway naman basta may something ata kay Jano sa SOP, nag-guest siya sa ASAP. Mga Yes, I naalala ko. remember that. Naalala ko sa ASAP yung mga ASAP Platinum Circle Awards. Ganyan. Platinum Choice ba? Platinum Circle. Basta ganon. Hindi ba It Girls? Hindi, yung mga awards nila Awards. before na nag-umpisa dyan. Hindi ko gusto yung mga awards sa SOP though. Yung mga rock kasi. Yung mga Battle of the Bands nila. Hindi ko gusto yung mga ganun. Naalala ko yan. Naalala ko. Oh my God. Pero, And of course, sa mm, SOP, ang makakalimutan ba natin ang makasaysayang green laser? yung sa likod, yes. Naalala mo ba kung anong kanta ni Jolina Magdangal sa SOP nung winelcome siya? Hindi ba? Ay, hindi. Iba pala yung Tell Me. Sila pala ni Angelica de la Cruz yun. Anong kanta niya? Michelle Branch. Talaga? Oo, Michelle Branch. So, akalimutan ko kung goodbye ba yun or yung everything. Oh, didn't know that. Yes, yun yung niya. Yun yung pa-welcome song niya sa SOP nun. Very controversial yun. Well, ano na naman, yung lumipat din naman si Vina Morales from SOP to MTV. Controversial din naman yun noong time na yun. Isa din pala sa memory ko ng mga lipatan na nangyari nun. Sobrang nagulat kami is yung lumipat si Boy Abundas ABS. Alam mo Kasi ako may hindi ko alam contract na he was signing. with Star Talk. Okay. Kasi may contract signing. Parang first time ata yun na merong news na na may lumipat tas may contract signing na naganap. I think that's one of the very first na nakita ko na may contract signing na naganap sa isang sa TV station. So, tanda ka na talaga sa akin. I don't remember these things. I don't even know. Hindi ko alam. So, hindi ko kaya alam na parang nito na lang na nagkaroon ng feature si Star Talk nagkaroon sila ng Yes Magazine cover na nandun si Chris, nandun si Boy, and they were talking about Star Talk. I was so shocked to see them in that cover or in that story kasi di ba taga The Buzz Tomato? Bakit nasa Star Talk? Okay. So, nag-Star Talk pala sila before The Buzz. So, I'm Si shocked. Christopher Min ba muna? Hindi Star naman. Talk din. No, Hindi, diba? Christopher Min. EBS talaga Kasama siya. si Christopher Min sa memories ko with Christopher Minute. I guess nung bata ako, kaya chismosa ako eh. Sorry. Kasi pinanonood namin yan sa hapon. Christopher Minute. Yan, well, in fairness, naalala ko din yan. Kasi may mga memories din ako na naalala ko yan. Princess Sarah, Tacy Hoy, ng gising! Tahanan. Yes. Yung mga Tacy ng Tahanan, favorite ko yan dati. Silang dalawa ni Eagle. Di ko na alam yan. Hoy, gising alam yung mo memory ko. After Marinela. favorite Well, ko not yan. exactly after Marinela, pero kasi mag-siesta ako ng Marinela after eh. So pagising ko, hoy, gising na. Talaga nagising naman ako. In fairness naman, speaking of mga siesta, yung mga pagtakas-takas ko sa siesta is Day 7. Ako Marinela talaga eh. Tsaka Kirara. Ay, pero Kirara kasi sa Kirara umaga eh. umaga yun eh. Walang Kirara sa YouTube. Kahit anong search ko. Wala. Alam mo, Tape Incorporated, paki-upload nga. Yes, Sige please. na. Kasi may Valiente na eh. Pero ang nag-upload, pirated. Nirecord niya sa tape, tapos vinidyoan niya sa cellphone. I think, cast member siya ng Valiente, kaya meron siyang copies. Pero lumabas sa Bawal Judgmental recently, si Kirara. Oo, nagulat nga ako eh. Ganun pala ang itsura ni Kirara in Yun real nga life. Pero sana kasi gusto ko makanood ng Kirara talaga. And eto, maaalala nyo ba na ang Maynila ay hindi naman talaga every weekend. Hindi naman siya every Saturday. Dati siyang Monday to Friday sa hapon. Ako hindi ko alam yan. Talaga? Talaga? Hindi ko Naabutan alam. ko pa yung Maynila na Monday to Friday siya and then just one Saturday, bigla siya naging every Saturday morning. Tapos alam ko pa nga si Alessandra De Rossi pa nga yung hindi ko alam kung yun na talaga yun na nagbago ng time slot. Pero si Alex yung bida dun sa unang beses na nakanood ako ng Maynila na Sabado ng umaga siya pinalabas.
So, hindi mo pala alam na everyday ang Hindi Maynila ko dati. alam. Akala ko talaga yung memory ko talaga, yung core memory ko talaga, iniisip ko talaga Saturday talaga siya. Dati Hindi. everyday siya. Anong oras? Kasunod niya yung mga nagmamahal Manay Gina. Ayan, naalala ko yan. Kasi di ba mga black timers dati lagi sa hapon. Alam ko Mm. nag-abot pa si Daisy Shete tsaka si Maynila sa Talaga? GMA Beauty Rest. Bago siya naging drama-rama sa hapon. Yun yun, GMA Beauty Rest. Ang galing mo Tapos, talaga, hindi ko alam yan. sa GMA Beauty Rest, ang image talaga niya sa akin, si Manay Gina Definition. Kasi nga, siya yung talagang may mukha doon dahil nagmamahal Manay Nagmamahal. Gina eh. Yes. So, kaya alam ko na siya yung alam mo yung pag beauty rest, siya na yung nakikita ko. So, dahil napunta na tayo sa mga afternoon shows. Pero bago yon, ikaw na mo. Ano yung sasabihin mo? Until what year ba tumagal si ano? Kasi naalala ko talaga, nagluluto-luto kami nun sa school. Tapos bumibili kami ng mga ingredients sa palengke. So, yung mga napapanood ko sa palengke, sa TV nila, yung kay Manay Gina. So, until what year ba yan? Kasi that was 2005. Alam ko, nung pumasok yung Now and Forever, si Manay Yun na Gina yung na. umalis. Hindi. Oh. Nagka-joyride Di pa ba, pala di ba eh. nagkasabay? Hindi na. Hindi Hmm. na. Kasi before Now and Forever, sa Ang Sulok ng Langit. Okay, napunta na tayo sa afternoon shows. Would you believe na kami ni Mart talaga ang nostalgia namin in those years in the 2000 in the mid 2000s ay yung mga panghapong palabas. E-explain namin yan when we come back here on the pilot episode of our anniversary season here on Rewind, a Throwback Podcast. Stay tuned and ito lang ang isang maikling commercial break and we will be back. I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm Oh, was that's chopped so. off. Oh my god, Caused really? a panic all over the Prolonged country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it? pause it. Because this is your scary part. Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. And we are back here on Rewind, a Throwback Podcast, and we are on our anniversary season. And this is our pilot episode where we talk about the shows, the TV shows that bring us nostalgia. And I am with my best friend Mart na kasama ko rin talaga at kachikahan ko sa anything nostalgic. And we are on our parang mid-2000s na ito. Ito, sure na sure ako na hindi siya na-discuss and all the other episodes. Ay, siguro in passing, no? Pero ang tagal ko na kasing gustong magkaroon ng ganitong part. At ito ang mga afternoon shows ng ABS at ng GMA. Pero kasi sa ABS walang panghapon, 'di ba? Yes. Puro Mexican drama. Gata Salvaje, Solita Mi Amor, ano pa? Luisa, I think may Luisa. Altagracia, of course. Altagracia. I don't know if you remember Altagracia, pero ang dami niyan. Napanood mo ba yung Altagracia? Hindi. Siya yung magandang girl pero ang scary niya. Actually, pag nanood ka ng The Killer Bride, si Altagracia yung maalala mo kasi ganyan din yan eh. Merong bride doon, Bride of Judas na Di ba pumapatay. dyan siya parang hang or I don't know? Hindi Medyo naman. ganun, pero hindi naman. Okay. Magkaiba pa rin. Pero basically ganun siya. May murder din, ganyan. Tapos sobrang ganda ni Altagracia pero nakakatakot yung mukha niya. Tapos I remember, super happy ko nung ginawa yung Monday to Saturday. Kasi parang, makakanood ako Altagracia. Pero nakakatakot yung mukha niya. Tsaka talagang tumatak yung pangalan na Altagracia. Tapos meron pang Romantica. Isa yan sa mga gusto ko. Si Mga Romantica. Mexican novela to, di ba? Oo. Yung Romantica, yan ang totoong title ata niyan, I think. Or mahaba, pero yung Romantica nasa title. Pero una munang pinalabas yan ng 10 a.m. sa ABS as Mariana. Kasi Mariana yung pangalan ng girl. Kaso, namatay si Rico yan. So in place of... Tama ba? Parang alam ko ganon. Ay, no. Sorry, mali. Mariana was just cut off. Alam ko parang ganon. Basta yung Wala Mariana lang. biglang pinutol. Only for it to be re-aired as Romantica at 3:30 p.m. later. So parang tinanggal nila pero hindi nila nilipat ng oras. Iniba yung title, iniba yung logo. Tapos gandang-ganda pa ako sa title card ng Romantica dati. Parang yun yung first yung moving yung likod na ang ganda. Tapos pinalitan yung Mariana ata, I think pinalitan ng ito sino ba yung ko to?
Kaya hurt na hurt ako nung nawala siya. Wheels of Love. Di ko Ang alam bida yan. doon, naalala mo yung Alicia? Tinapatan nila ng Betty La Fea, di ba? Alicia. Na hindi rin siya pretty girl. Si Alicia, siya yung bida sa Wheels of Love. Tapos ang kontrabida niya doon ay si Ruby. Unfortunately, and again na naman, parang Mariana, hindi siya tinapos kasi yan na yung namatay yata. Alam ko yan na yung namatay si Rico. Tapos pinalit na yung Mula sa Puso na rerun. Or baliktad. Basta yung tatlong show na yan, yung Mariana, Wheels of Love, at Mula sa Puso, ipinapalabas yan ng 10 a.m. o 10:30, 10 a.m. basta before Morning Girls. Nire-run yung Mula sa Puso na namatay si Oo. Rico. Oo. Pero, ang bad nila, hindi nila tinapos. Yung tatlong shows na yan, si Wheels of Love, si Mariana, at si Mula sa Puso, hindi tinapos. Tapos ang nire-air lang ay si Mariana as romantika. Tapos, yung Wheels of Love, ilang beses ko yun na panaginipan na inulit siya ng 5 p.m. Nilipat ng oras na, 5 p.m. na siya beginning this ganito. Tapos hindi siya nangyari. Super nasad ako. Kasi naging Hindi favorite natuloy ko yung siya plug? talaga. Ay, hindi siya pinlog. Panaginip ko lang yon na Okay nalipat siya pa. ng 5 p.m. Oo. So, bata pa lang pala ako na nanaginip na ako ng mga ganong fantasies. Kasi si Lauren yung napanaginipan ko din na lumipat ng GMA dati. Pero ayoko kasi yan na mangyari. Hindi naman siya nangyari nung time na yun. Pero years later, nangyari Few pa rin years siya. later. Oo. Ah. Anyway, so nandun na tayo sa afternoon shows. Yan na yung mga, basically yan na yung ABS memories. Tsaka Sarah the Teen Princess, ganyan. Siyempre, Ay, hindi mo na hapon ba napanood. si Sarah the Teen Princess? Nag-start siya ng 5 p.m. 5:30, I think. Back-to-back sila ng mga rap ka. Tapos si Sarah the Teen Princess nga, naging Monday to Saturday pa yan. Kaso, hindi ata na-great. Ang alam So, ang nangyari, ginawa siyang drama, tapos nilagay sa hapon, 3:30, ganon. So, kaya naging ganon siya, tapos naging drama na siya. Kasi naalala ko pa, basta yung Saturday episode niyan, mag-a-apply si Sarah sa something, tapos ang pinandikit nila sa ID picture niya sa biodata ay ube, halaya. Kasi yun yung business ng family niya. Tapos meron din na nagkabeke si Sarah, tapos purple. Basta mga ganon. Anyway, nandun na tayo. Ito na, yung mapapag-usapan nating pareho ng mga afternoon shows ng GMA. Ang ang memory ko lang sa ABS na panghapon is yung mga Prinsesa ng Banyera. Diyan na sila nag-start ulit, di ba? After Made in Heaven and Sarah the Teen Princess. Parang yan na ulit. Oo, mga... Well, Kambal sa Uma. Kailan nga siya? 2009. Oy, we should make a separate episode. Sorry. Ang dami yan. Kasi gusto ko talaga yan. Talaga yung pangarap ko afternoon shows. So, in passing mo na lang manggitin. Wag nating lahatin. Kasi pwede pala nating gawin stand alone. I love afternoon. Oo, yun Kaya ang super bumuhay sad ko sa ngayon na eh. walang Kapamilya Gold. Tas yung mga afternoon prime. Sorry, mahal ko naman lahat na nasa afternoon prime. Pero, alam mo yon yung mga storyline, saka yung mga art, yung mga Well, Paraiso. roles din. Return to Paradise. The Fake Life, tsaka Abot Kamay ang Pangarap. As we record this, hindi siya as competent as the shows before. I mean, wala nang ika-anim na utos. Wala nang impostora. Wala nang Now Iniiba and nga kasi nila Forever yung sinenovela. mga Alam mo yun, sorry mukha, po. ganyan. Kaya, I know, yung mga gustong mag-angat ng antas ng Philippine TV will hate me because I live for these things. I swear, I am an afternoon TV audience. I'm part of that. So, Feeling ko naman anyway, magugustuhan balikan na ng lang mga natin ngayon since yun nga. Shit, dapat pala yun na lang yung episode natin. Feeling ko naman Anyway, maganda naman supportahan yung ka mga ng mga na-share alt natin kanina. So, ano oo. din naman, iconic din naman yung mga Oo na-share naman. natin O kaya nga kanina. ngayon na i-share mo na yung mga memories mo dyan, mid-2000s. Yung mga ikaw actually mas kahit nanonood ako ng afternoon prime, mas ikaw pa din yung nakakapanood. Like Hindi siya afternoon prime. ay ano ba siya before? Drama-rama sa Drama-rama sa hapon. hapon. I think, In fairness, ginagamit pa rin ng mga tao ngayon. oo. Na parang, I anong think, ginagawa mo? Drama-rama sa hapon. beauty rest pa rin ata siya nung Now and Forever. Beauty Wait rest, nga, let's hindi ko. check. Kasi may plug tayo nito di ba? Wait, we will check. Kasi si Mart, sinendan ako ng plug nito Kasi ang gaganda na, alam mo, in fairness sa mga sa afternoon block talaga ng GMA. Noon. I mean, ang gaganda din ng afternoon, ang gaganda din ng mga pangalan. Yan nga, Dama-Rama sa hapon, then GMA Afternoon Prime. Actually, social ako dun sa pangalan. Ano ba yan? Dapat dun to sa afternoon shows natin dinidiscuss. Yung mga names.
So, I remember this super duper one time na usong-uso yung Stick With You ng Pussycat Dolls nun eh. So, yung Oh. kapitbahay namin, naglalaro kami sa labas. Patutog siya na Stick With You. Pinatay. Sabi ko, hala, ba't pinatay? Nag-open ng TV. Now and for... Uwi ako eh. So, nanonood ka talaga ng Now and Forever? Nanonood ako, Pagbakasyon? pero sad to say, hindi ko siya naaalala like everything. Pag sinabi mo yung mga title, okay, alam ko yan. Yung gano'n. So, yung mga mukha, Yes, yun ganti. yung pinaka naaalala ko yung mukha. Ay, kasi yun yung una eh. At saka sobrang weird nung kwento nun eh. Na pinagpalit yung mukha. Tapos, Mukha, tanda-tanda ko yung eksena. Si Princess Monzalan yung gumawa nun kasi parang siya yung surgeon eh. Tapos si Riza Senon and si LJ Reyes. Tapos, ang ginawa talaga, alam mo yung trinace yung mukha. Tapos pinagpalit talaga. My gosh, pwede pa ba yun ngayon? I mean, pag pinalabas ngayon, parang, oh my gosh. Weird na. Weird na yun ngayon. Kasi pwede bang ganun, di ba? At ginagawa ko yun sa paper dolls ko. Pinagpapalit mo rin ng mukha? Oo. At hindi lang mukha, ulong ginagawa ko. Kasi, kunyari, yung isang paper doll, nilagyan ko ng red yung mukha niya para kunyari sunog. Tapos ginawa ko, ginupit ko yung ulo nung dalawa. Tapos tinape ko sa kabilang katawan. Ganon. O, di ba? Now and Forever presents mukha, paper doll version. Kaya nyo ba yon? Charot. Nawala na ang paper dolls. Malangit naman sa mga paper dolls pa noon. Oo, sumalangit naman na yung mga yun. Ngayon, hindi ko na yun gagawin kasi hindi naman ako naglalaro. Basta yun, magkakasunod yan. Daisy 7 sa Ang Sulok ng Langit, tas Now and Forever presents mukha. Yung, di ba ganun yun sa GMA? Ano siya, Daisy 7, tas tape series. Yung sila Nadine, Kailangan sila... may tape talaga sa slot. Oo. Tas ang bida doon lagi, si Oyo. Hindi pa hindi si Oyo. Even at the last tape show, akala ko si Roderick Paulate na yung bida, ganyan. Pumasok pa rin si Oyo in the middle and until the end. O, di ba? Kasi nga naman. Oh, Naguguluhan ako dati. Kala ko dati, iisa si Tape saka si MZ. oo. Naguguluhan ako dati doon. Naguguluhan din ako hanggang ngayon. Sorry. Tapos, yung third show, simula yan I think ng stage 1. Starshock Playhouse. Kasi di ba 5 p.m. yan dati pero nalipat siya ng alas 3:30, something like that. Nakalimutan ko si stage 1 pero naalala ko si Joyride. After stage 1 yung Joyride. I think. Or sabay. Or hindi. Hindi sila pwede magsabay kasi. Hindi sila pwede magsabay. Or pwede rin naman. Pero hindi, alam ko stage 1 muna. Tapos Joyride. Ano nga yung stage 1? Alam ko live din siya eh. Stage 1, the Starshock Playhouse. So kapag ka Monday to Friday, Monday to Friday, yung first half ng Friday episode is the ending of, parang siyang Flames. Weekly, nagpapalit. Tapos, sa Friday yung ending. Tapos merong live show. Tapos doon mag-award. Tapos si Nadine Samonte, naalala ko meron siyang award na Sibuyas Award kasi ang galing niya umiyak. Si China Hortaleza yung nag-abot. Kasi si China, si Raymond, and I think another person ang host nung live show together with the Final 14 when the Starshock season 1 yun. Iisip ko Tapos kasi yung host eh. eventually tinanggal yung live show, ginawa siyang afternoon soap na. Ginawa na siya afternoon soap. Na weekly pa rin, pero mas dama na. Tapos ang first episode na nga nun, si Nadine Samonte at si Dina Bonnevie. Ang last naman nun ay si Jeneline Mercado at Yasmin Curdy. Tapos, after nun, Joyride na ata. Tama ba? Joyride nga ba yung inano? Kasi yung Joyride supposedly ay kapalit ng Click. Diba? Pero ginawa nilang afternoon show, afternoon teleserye na daily. Tapos after Joyride, Now and Forever na yata. May pumalit ba sa Click before? Ang sinesearch ko ngayon, kakaba daw na Kakaba nilipat ba? sa hapon. I don't know how true. Kasi yan yung time na hindi na ako masyadong sumusubaybay. So March 14 ang Now and Forever. O tama, Joyride. Tapos pinalitan ng, tama, Stage 1, tapos Joyride, tapos Now and Forever. Ganun Pumasok siya. ko sa isip ko, hindi pala siya Saturday. Mali, Sunday pala siya yung Heart to Heart. Love to Love! Ay, Heart to Heart, Love to Love. Oh my God. Sorry. Love to Halo pala yung Love. Twin Hearts. Oo, Love to Heart Love. to Heart. Love to Love. Yun. Oo. Oy, may episode tayo ng Love to Love with Miss Kit. Season 2, episode 4? Episode 4. Ah, siya Yeah. pala yung Yes. Marami sila doon. Pero salit-salitan sila ni Miss Des Severino.
Yeah, yun din Oo. naalala ko, nasalit-salita yung mga writers and all. Oo. 'Di ba? Love to love, yeah. So, Anong pinalitan niya? kahit kailan, nila Roxanne, Jolina, Well, naalala ko lang talaga kay Ate Jolens is, narito ang puso ko. naging puro GMA to, kapuso ka kasi. Kasi nung time na yun kasi talaga, puro GMA yung pinapanood, pati ng pamilya ko. Pero Kami I naman puro remember, puro ABS, ABS. pero again, every afternoon, GMA talaga. Kasi nga, hindi ko naman masyadong trip yung mga... Sa kabila ng mga sinabi ko kanina, no, hindi ko trip ang mga Mexican drama. Alam ko na yung mga titles kasi nakikita ko sila sa vlogs. Except for Gata Salvaje na medyo pinanood namin. Kasi yung Gata Salvaje, nalipat yan sa umaga. I don't know, ba't nagkaroon ng rigod doon na nalipat siya sa umaga? Kasi alam ko basta nag-rehash ata yung ano eh. Or naging movie block na lang siya. Kasi mostly talaga sa ABS, before Prinsesa ng Banyera, and even during Prinsesa ng Banyera, movie block talaga siya. As in, Pinoy movie hit, Sabado nga eh. Yes. Pinoy movie hits, Kapamilya Cinema. Kapamilya. So before Kapamilya Blockbusters, it was Kapamilya Cinema and Shesta Fiesta. May ganon, Shesta Naalala ko yan, Fiesta. Fiesta. Yung logo pa ng Shesta Fiesta, yung alam mo yung lumang movie house, yung film pa. Tapos naalala ko, Holy Week, si Matt Ranillo III. Pinalabas yung San Lorenzo Ruiz niya ng Holy Wednesday. Something like that. Ganun. Yun. Tapos, doon na nga, na nagkaroon na lang ng Prinsesa ng Banyera. Tsaka na siya hindi pa nga eh, kasi Prinsesa ng Banyera after Wawawi. Pero Yes. after nun, movie block pa rin. Nagkaroon din pala ako ng moment. Siguro mga 2000. Basta yung slowly nag-ano na ulit yung EBS yung time na yun. Lumilipat kami. Alam mo, hindi ko na alam kung anong title ng episode nito, kung shows that bring you nostalgia pa ba or TV memories as is. TV memories as is na lang siya. Diba? siguro. Parang ganun siya. But anyway, still, this shows talaga, no? Kasi yung panghapon talaga ng, even after nagkaroon na ng Prinsesa ng Banyera, Ligaw ng Bulaklak, parang kambal sa uma lang talaga ako lumipat ng ABS na sa hapon eh. Pero Kaya naging not habit yan. ko na talaga na Daisy 7 plus Cine Novela. As in, favorite ko yung nag-pilot yung Cine Novela na Sinasamba Kita at pati Bapintig ng Puso. Tapos doon ako nag-start din manood ng Daisy 7. Wait, Alam mo mga yung... to yung awarded na no? New York film? I can't. Oh, hindi. New York film, meron ba? Oo, Hindi. may award yan. As in, nagulat ako. PHR yung alam ko meron, Impostor, Emmy. Anyway. Bakit? Uh-huh. So yun. Ako feeling ko talaga yun yung yun yung sobrang pinakapanalong combo ng drama-rama sa hapon nun. Daisy 7, tas yung dalawang sine-novela na yun. Kasi parang eventually, di ba, medyo nag-wane na rin yung sine-novela kasi, alam mo yun, kahit based siya sa movie, paulit-ulit yung kwento nila, nasa dulo, may kidnapan, may mamamatay, ganyan. So, naging nakakasawa na siya, kaya lumipat na rin ako sa PHR at sa Kambal sa Uma and the succeeding shows after Kambal sa Uma. Kambal sa Uma, pinapanood Kasi naging paulit-ulit na. Tapos, hanggang sa naging afternoon prime na, nawala na yung sine-novela, naging stand-alone shows na siya. Tapos nasa ABS na ako ng afternoon. Siguro kung shows that bring me na paulit-ulit ko pa rin pinanonood aside from Magkaribal, ang isa pa ay Mundo Man ay Magunaw na panghapon ni Empress and Mickey Hill. 2012 na to, bago na to, magkakilala na tayo niyan. Oo. Na umaga muna, di ba? Umaga muna, yes. Yes. Panghapon siya talaga, pero nag-experiment nung tinanggal yung Showtime at mag-ending ang Happy Yippee Hey. Nilagay siya sa umaga bigla. Tapos nakakatawa kasi yung ate ko, taga London. Siya rin yung kanina na nagjo-duty, natulog habang nagwawala ako at merong may bukas pa. Sabi niya, kasi umuwi siya nung year na yun. Tapos, nagulat ako, pinlogsat, kasi busy yun dahil university week nun eh. Wala ka pa nun, hindi ka pa Polinian. Nagulat ako kasi, pinlog sa TV, Mundo Man ay Magunaw, ngayon Lunes na, 11:30 AM. Ha? Paano naging 11:30? Eh, di ba after Happy Yippee Hey dapat to? Sabi niya, mas updated pa ako sa'yo. Pang umaga na yan. Oh, talaga? Tapos after a week, nilagay din naman siya sa 2:30. Pero di ba ginawa pa siyang pang... Hindi, yun na yun, 11:30 tapos 2:30. Pero yung 11:30, until what time siya? 12:15. Kasi ang 11:30 memory to ko niyan na 12:15. is tanghali siya nag-air eh. Siguro ba kayo niya? Oh, tanghali naman yung 11:30, tanghali na yun eh. Bagay, nag-lunch nga pala ako nun. SOP days. Tapos nung 2:30 yan, Diyos ko,
Nagka-cut pa ako ng klase para lang mapanood yung Mundo Manay Magunaw. My gosh. Tas kasunod yan yung mga ako iiwan mo. So ito na lang. Bilang ang dami na nating napagdiskusyonan, no? Ang dami ko na i-share. Wala pa dito yung mga GMA telesine. Grabe, Mart. Mahilig ka ba mag-replay? Mag-replay. Piling-pili. Pero minsan, pag nakikita ko sa YouTube, curious ako, papanoorin ko. YouTube na yung replay ngayon, no? With Replay GPTV, na. with an old, ano. Yes. Pero ako, naabutan ko pa ang replay, ng totoong replay. Yun na nga, QTV, yung ganyan. GMA, Jeepney. Telesine, sa QTV Gems. Yan. As in, my gosh. Summer of 2006 yan yung bumuo sa akin. Back to back, QTV Gems plus Ikaw Lang Ang Mamahalin ni Angelica de la Cruz at Sunshine Dizon. Tapos yung May Bukas Pa. Alam mo, ang galing nga kasi every summer siya talaga nangyayari. Like parang alam mo yun, sinakta ni Lord na Wala kang class. pag summer, walang class, doon siya ere, ganyan. So parang, tas yung habang kapiling kasakto din nun na Christmas vacation, nag-end siya, basta ewan ko, nakakatuwa. Ang Favorite ko galing. rin yan yung habang kapiling ka. With Angelica Tony and Riley Valeroso and Victor Yes. Neri. Pumasok na si Angel dyan, di ba? Wala, Twin Hearts yun. Ay. Yung may Riley and Angel. Twin Hearts yun ni Tanya and Ding Dong. Talaga? Pumasok pala si Angel dun. Oo. Sila ni Riley. Magka-love team na sila nun sa Click. Kaya sila Hindi ba sila pumasok. magkakaedad nila, Tanya? Magkakaedad naman yata sila dun sa story. Saglit lang sila Angel dun, alam ko eh. Kasi si Angel, Dahil si Angel, ang iibigin ng Ikaw Yan. Siya pumalit kay Karen De Los Reyes nung nawala si Karen. Yes. Oo nga. Tapos, puro GMA na to, nakakainis ka. Oo nga eh. Kapamilya ako ng mga times na to eh. But alam mo, in all fairness, and to be honest, mas fascinated naman ako na sinesearch ngayon for nostalgia, mga GMA shows. Kasi, puro ABS nga yung kinalakihan ko eh. Puro ABS yung pinanonood ko. Like, sunod yan, Pangako Sa'yo, Loves Ko Si Babe, Between, Sa Puso Ko Iingatan Ka, Sa Dulo ng Walang Hanggan, everything, lahat yan, napanood namin. So, hindi ako nakakanood masyado ng Sana'y Ikaw Na Nga. Like, I would know, kilala ko si Cecilia, si Olga, at si Carlos Miguel, at saka yung nagparetoke si Maricar de Mesa na Olga na naging Cecilia, pero ang boses niya, Maricar de Mesa pa rin. Alam ko yan. In fairness yung continuity na. Kasi diba Parang yung iba, nga eh, di ba may memory ka ng Twin Hearts? I mean, yan yung talagang sinubaybayan mo. I think kami din, yan yung unang GMA show na sinubaybayan namin. Kasi ang dami ko naalala dyan eh, like yung ang sama ni Tin Arnaldo, tapos binasag yung sasakyan ni Ding Dong, mga ganon. Tapos si Karil, di ba, si Iris, yung heart niya. So, yan yung, si Dennis Trillo, yan ang first break niya ata. Yes. First GMA show niya yun, di ba? Hindi, kahit kailan Diba? muna. Tama ba? Hindi, nauna siya sa Twin. No. Nauna siya sa Kahit Kailan. That's Twin Hearts. Sino nga si kahit kailan? Sila nga? Ang unang bida dyan, si Roxanne, B-Boy, at James. Nung lumipat si Jolina, na-demote bida pa rin sila, pero na-demote na si Roxanne. Kumbaga, mo yun, 4 na silang bida, pero si Jolina na yung may malaking mukha. Tapos nandun pa rin si Roxanne, si B-Boy. Tapos si James, sila yung partner, di ba? Nung nagkaroon na narito ang puso ko, tinanggal na si James at Jolina. Pinasok si Sunshine Dizon as Bettina aka Betchay. O, di ba? So may naalala ko yun. Talaga. Alala mo. Oo. Tapos ka-love team niya ata si Dennis Trillo. Shine? Oo. Oo ah. Kala ko forever Polo Rovales siya nun. Walang Polo nun. Wala nang Polo nun. After Ana Karenina, hindi na naging magka-love team si Polo at si Ate Shine. Kasi si Kogi na ang partner ni Ate Shine. Ay, yes. O nga pala. Nagsimula Ano ka ba? Kung mawawala ka. Mawawala ka. Ikaw lang ang mamahalin muna. Ikaw lang ang mamahalin na si May. Ano diba? Necklace. Quintas na may Oo. F. Oo. Yun. So, kailan ka nalipat ng ABS? Pero Pangako nanonood din kami. Kasi mami ko nanonood ng Pangako nun. So, Alam mo, naglilipat-lipat siya. You can correct me, guys, if I'm wrong. Everybody watches Pangako sa'yo, no? During that time. Well, unless yun nga, mas KMK ka or sana ikaw na nga. Pangako sa'yo talaga. Parang lahat Pero na may addict memory ako dyan. ng both shows. Ako din naman. Kaya Pero, nga siguro yung mga time na yan nakakamiss na maglilipad ka talaga ng TV kasi pareho mong gustong panoorin yung dalawang magkatapat na show.
Oo, 'di ba? In all fairness naman to those times talaga na nakakamiss yung remote control. Ngayon nga kasi sa YouTube na lang, 'di ba? I Mm. mean, puwede ka mag-catch up ta's wala ng masyadong nanonood ng TV. Mas TV. ika-catch up na lang nila or mag-a-I want, 'di ba? Or So, yung online parang sa YouTube. I mean, live stream sa YouTube. Right? oo. Kasi ako sa Kapamilya Online Live ako nanonood ngayon. Ako Yung din. Kapuso Stream hindi. Kasi sorry, wala akong pinapanood ng GMA show ngayon. Ngayon, ako din. Except for Telesine Presents. Wala namang live stream yung Telesine Presents. So, nanonood Yung ba ako yung sa weekend? TV. Yung ba yung weekend? Oo, na-replay Gabing-gabi. ng GMA Telesine. Opo, di ba sabi ko sa inyo mula TV, ang totoo kong replay nasa TV talaga. Basta merong nire-replay na lumang show, nandyan ako. I mean, kahit fresh episode, yung kabila, or like for example, yun nga, yung may yung Ikaw Lang Ang Mamahalin. Hindi ako nanonood ng Daisy 7 noon, tsaka ng, ano na lang, maabutan ko na lang yung show ni Marian at Oyo, patapos na, or parang Last Two Bodies. Kasi kakatapos ko lang ng Ikaw Lang Ang Mamahalin. Noong 2008, alam mo ba yung maging aking kalamang na sine-novela? Halos hindi ko rin napanood yan kasi katapat niyan sa GMA ang GMA Live TV po ay nasa ibang bansa. Pero for some reason ay na-catch siya ng Channel 93 ng cable link. Talaga? Oo, hindi ko rin alam bakit. Di- Dahil magkakasunod yun, Ikaw Lang Ang Mamahalin. Sana ikaw na nga. Pero syempre doon tayo sa luma. So noon pa lang, mahal ko na talaga yung mga replay at mga nostalgia. Hindi, tsaka siguro ang advantage mo talaga is may power ka sa sa bahay niyo sa TV. Ako kasi wala. Kung ano yung pinapanood nila yung papanoorin ko. Wala naman kasi akong kaagaw sa TV. Sa gabi lang. Mm. Lahat naman kami pare-pareho na gustong manood ng primetime show ng ABS. So, okay kami. Like, magkakasundo. Like, tayong dalawa. Lahat kami nanonood ng tayong dalawa. Lahat kami nanonood ng Pangako Sa'yo ng Magkaribal. Ako yung Magkaribal, una pa lang, hindi pa yan na ipapalabas. Obsessed na ako dyan. As in, araw-araw ako nag-check sa Pinoy Exchange. Ganong level. Kaya yung sinasabi ko sa inyong 12 times ako nag-replay, hindi yun exage. At hindi yun imposibleng mangyari. Kasi nga, hindi pa man din na ipapalabas yan. Na araw-araw ko na yan check sa Pinoy Exchange. Ganon ako ka-excited sa kanya. So, nung pinalabas na yung full trailer, ay, silent sa bahay. Yung ate ko, nandun sa labas sila ng boyfriend niya, nandun sila sa sala, ako nagkulong ko sa kwarto, kailangan tutok ang mata ko sa TV to see the full trailer. O hindi naman ako binigo ng full trailer. Nung pinanood ko siya, hindi rin naman ako binigo. At the only time na, hindi naman yata the only time na na-miss ko yun, pero pinaka-frustration ko yun, last body na lang nakatulugan ko pa. Tapos nagising ako talaga sa OBB ng Christine, yung tunog. Na parang, ten, 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 ten. Yun yung nag-alarm sa akin na parang, ha? Natapos yung Tapos Magkaribal. na. Isa na lang, hindi ko pa napanood. Sabi ng ate ko, oo, nakatulog ka. Wala pa namang mga replay nun So, sa ang wala pa lungkot ko. namang But well, with a person like me, nagkaroon ako agad-agad ng DVD na Magkaribal. Hindi pa man din natatapos yung show, nabili ko na yung volume 1 at volume 2. Tapos, nag-skip ako, volume 9 agad yung binili ko nung nag-end na. Tapos, di ba natapos yung Magkaribal? Oo. Ginawa ko, the following Monday, hindi ako nanood ng Immortal ni Angel Locsin kasi yun yung nasa slot na yun eh. Lumabas ako, nag-play ako ng DVD na Magkaribal. Ganong level. Kaya yung 12 times, sinasabi ko sa inyo, hindi yun exage. Pero yung 12 times na yun, like from start to finish. Siguro mga 5 times lang naman yung start to finish. Yung 12 times, yun yung mga attempt. Ay, hindi attempt. Binabalik-balikan Attempts plus, meron ako mga random times. Di ba ngayon kasi sa YouTube na natin ginagawa yan na Yeah. pinapanood yung clips, tapos magtutuloy-tuloy. Ako dati, DVD ko yan ginagawa. Meron lang ako babalik ang eksena. Kunyari, sa volume 4, ganon. Meron akong favorite na scene doon na natutuwa lang akong balikan siya. Hindi ko na malayan na tapos ko na yung buong DVD. Ganon level. May may memory ako ng mga ganyan-ganyan. Pero sa akin, iba. VHS. Nire-record namin yung show. Meron din kami yan. Ano yung mga Mm. nire-record yung show sa VHS? Ang pinaka-favorite ko kasi nung time na yun, kasi lagi akong nasa school ata nun, Betty La Fea. So, pinapa-record ko. Naggaya ako sa'yo, naiirita ako. Naiirita din ako kasi alam ko sa akin siya nang galing. Okay. Betty La Fea. Naiirita ako. Betty La Fea, pinapa-record ko yan sa relatives ko. Or kay daddy kasi may TV sila sa office nun. So, after class, papanoorin ko siya. As in, yun talaga yung pinaka-naalala kong pinapanood ko na VHS.
Betty La Fea. Betty La Fea, wow. In fairness sa'yo, Mm. In fairness nga sa ano. Pero hindi ko napanood yung kay Bea na Betty La Fea. Maganda naman yun, in fairness. Maganda. Sa amin, ang pinaparecord namin lagi sa VHS, or nire-record namin kahit nanonood kami, yung mga reality shows, Starstruck, Star Circle Quest, tsaka Star in a Million. Nag-umpisa talaga siya sa Starstruck. Tapos, ang tindi, yung Starstruck Final Judgment, at saka yung Star in a Million Grand Finals, event sa amin yan. Kasi sa Star in a Million, nagtakip talaga kami ng tape. Yung alam mo yung tinakpan na yung mga kasi di ba ganun yun yung overwrite mo. Tapos, yung Starstruck Final Judgment, bumili kami ng bagong VHS talaga. Dedicated Iba to rin that. naman kasi yung Final Judgment. At least ako, hindi ko kasi napanood eh. Hindi mo napanood? Oo, kasi natutulog ako ng maaga noon. May pasok Natutulog eh. din naman ako na maaga nun, pero kasi may exemption dun. Hindi eh, hindi kaya yung... Ang una kong Starstruck Final Judgment na napanood was, would you believe, yung kay Sara Labati na. 2010. Yung nang sa TV ko mismo napanood Yun na. Yun na yung una kong Starstruck Final Judgment na napanood. Hindi ko na siya Talaga, last hindi mo kasi nanood napanood. na ako ng... Maaga yung kala Chris Bernal, kala Alger. Maaga-aga yun. Ay, hindi namin pinanood yung batch na yan eh. Hindi ko I naman mean, hindi pinanood. namin siya Yung Final sinubaybayan ng Judgment lang super. yung napanood Like, ko. sinusubaybayan namin sila Chris, sila Aljur, ganyan. Pero hindi yung everyday. Yung kay Marky, medyo maaga din ata eh. Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Basta yun yung last. Yun yung first ko, yung kay Sara Labati na. Kasi, only just because, tama ba yung grammar ko? But only because, only na kasi just pa, di ba? Talagang Only kasi just, nga, yeah. dahil meron kasing circumstance lang talaga kung ba't ko siya napanood. Holiday Okay. kinabukasan. Ah. So, walang pasok. So, nung time na hindi ka na rin nagpupuyat for TV shows? Hindi. Hindi pa din. Unlike nung ginagawa ngayon na 11:30, inaabangan ko yung Oo, Telesine yung Presents. Telesine. Oo. Baliktad. Nung dati, kasi yung may bukas pa, tsaka yung H2K nga, ay hindi na H2K yun nun. Ay, H2K pa rin ata nga nun. May replay kasi yan, pero ang replay niyan, 5:30 ng umaga. So, baliktad. Ang puyat ko, nasa umaga, kasi gigising ako ng 5:30 just to watch the replay. Kasi hindi ko siya napanood sa daily. Oo nga, may replay nga pa rin ng madaling araw. Sa Viva lang yun Sa ABS-GMA wala nun. Wala Wala ba? na nun, no mga time na yun. Pero, Wala na. okay. Pero naalala ko nga before then may replay nun. Parang bago mag unang hirit ba? Or bago mag national anthem? Basta may replay. Hindi ko na matandaan. Kasi nga hindi naman ako nagpupuyat dati. Actually, yun yung first time I think na nagpuyat ako for something or nagising ng maaga just because of a TV show. Tapos yung nanay ko, yung mami ko nagtataka, bakit gising ka na? Ang aga-aga pa. Bakit gising ka na? Hindi ka matulog doon. Eh, nakita niya, nanonood ako nung Ann Curtis, Si binubugbog mami ni yan. Sherry Hill. Oo. Nagpa-Farmville siya. Kasi yun din, gumigising din siya na maaga para mag-Farmville. Ako, manonood ako Kasi- ng teleserye ko. Duet kami Kasi dun sa sala. Oo nga pala, may time nga pala sa Farmville kasi na Oo, masisira yung gigising siya wifi mo. talaga. Tapos, sabi niya, ba't gising ka na? Tapos pinanonood ko, ayun, si Sherry Hill, binugbog si Ann Curtis. Naalala ko yung eksena. Tapos after nun, yun na yung masistress ako kasi aantokin na ako. Tapos hindi na ako makakatulog kasi nasara na yung pinto, ganyan. Mm-mm. Kasi minsan umaalis sila ng maaga kasi nag-aerobics. Nilalaki yung kwarto. So parang, hindi ako nakakatulog mag-isa nun. So, nahirapan na ako. Yun. Yun ang kwento. Struggle mo for TV, no? Oo. Ikaw hindi ka naman gumawa ng ganyan. Pero yun nga, like yung sa Starstruck, pinanood ko talaga yun, yung Final Judgment, yung kala Jeneline, kasi nagte-text ako noon. Tinetext ko. So, sinong bet mo? Jeneline. Jenlyn and Mark kasi talaga, di ba? Jen Mark ako nun eh. Mark Jen, sorry. Mark Jen. Tuwan-tuwa pa rin ako kay Rainier kasi yung Aserugo. Heya, naalala ko kay Rainier. Kasi tawa kami ng tawa sa kanya nun eh. Bigla na lang siyang tumalon sa stage. Tapos nagsasasayo ng baby go, na 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 na. Anong ginagawa nito? O diba? TV memories na talaga to. But Ang still, dami. TV memories that bring us nostalgia. From TV shows, from soap operas to reality shows, to variety shows, to panghapon, to prime time, to weekend. Na-cover And natin. just so you know, this is just a preview of what you will be hearing, listening to
to the whole season because we have a lot in store for everyone. Meron tayong mga Rewind Stars. Ang Rewind Stars, sila yung mga favorite natin na mga artista na nag-star sa mga iconic and mga shows that will bring us nostalgia. And then we have our Rewind Icons, ang mga makers ng TV shows and movies na ating minahal. Naku, na-excite ako. Hindi ko pa nare-record yung dalawa pero na-excite na ako talaga. Kasi nag-guess na sa akin nag-guess naman na sila sa akin both. Parehong wala pang schedule pero inassure ako nung isa na matutuloy talaga kami. And then we have, of course, our Rewind friends katulad ni Mart. Ang mga friends natin na magta-throwback tayo. And most of these shows or memories na pinag-usapan natin, merong mga mas extensive yan. Maliban lang doon sa afternoon show, gagawa tayo ng separate nun. Hindi pwedeng hindi. Mula Mara Clara hanggang Return to Paradise. Ganong level. Kailangan merong episode niyan. Ang layo ng Return to Paradise. Diba? Kaya natin yan. Kaya natin yan from Beauty Rest to Drama-Rama sa hapon to Afternoon Prime and from Dramathon sa hapon to Dramathon ngayon ko na Dramathon sa hapon to I forgot ko ano yung then naging Hapon-tastic to Kapamilya Gold. Kailangan may separate episode yan. Next season na kasi may line-up na may line-up na tayo ng season ng anniversary season natin. So, yon ang inyong aabangan dito sa Rewind. Sabi, preview lang to. Itong mahabang episode na to. Preview pa lang yan. Ang inyong aabangan. Sana pinakinggan nyo guys ang buo. Oo, papakinggan nyo ng buo yan. Kailangan nyo pakinggan ng buo. Charing. Sayang nga yung iba na ulit ng kwento. Pero feeling ko mas extensive naman to. And with that, because this is our pilot for Rewind anniversary, syempre gusto ko kayong pasalamatang lahat because, we won't be doing this pilot, this anniversary season without all of you. Thank you also, of course, to my home, Type Network, for, supporting Rewind, a Throwback podcast, and to all my friends. Sa lahat ng mga nag-guest ko ng Rewind friends, saka sa mga friends ko sa likod ng Rewind. Oo, ako lang madalas gumagawa ng lahat, nag-iisip, nag-edit, nag-conceptualize, but I have my friends who I consult with and who help me. Like sa mga art cards and everything. Ganyan. So, thank you sa inyo. And, a lot will be in store for us this season. So, eto talaga yun 1 year ago nung nag-launch tayo. So, oh my gosh, diba? Mari, thank you for saying yes, for looking back at all those memories that you had watching TV. Of course, malakas ka sa akin eh. Dapat lang! Hindi, tsaka alam ko din naman na we share the same sentiments when it comes to TV shows. Hindi naman sentiments. We share the same stories naman. Sentiments, bakit meron ka bang sama ka ba ng loob? Feeling na lang. Same feeling. Same So, super saya. So, thank you. And actually, parang nabitin nga ako eh. Pero parang masyado na mahaba yun. Kasi ang haba na, nila. diba? Oo. Actually, bitin nga eh. Hindi nga tayo nakapag-closing talaga ng totoo eh. Kasi nga, this season, ito ang mga aabangan ninyo. Preview pa lang ito. And in the next episode naman, since syempre meron tayong shows, di ba? Dapat meron din tayong movies. So next episode naman, magbabalik na tayo, magka-countdown tayo sa mga naging all-time favorite movies natin na mga luma na uulit-ulitin natin. Grabe, local pa lang. Sabi namin ni Mart, parehong local and international yung pag-uusapan. Hindi kaya. Wala ako naman kasi Friends lang naman yung inuulit-ulit kong show. Ikaw, medyo mas marami yung sayo eh. Pero, my gosh, di ba? So, yun ang preview. And really excited. Little Liars ka pa. Pero hindi ko naman inuulit-ulit yung PLL. Oo. Yeah, so with that, of course, I'd like to thank everyone again for being here. Thank you again, Mark, for being part of our anniversary season. Congratulations. And thank you so much. And I'm so excited for everyone to hear yung mga bagong information na mga tungkol sa mga throwback and iconic shows that we have watched, we loved, and we enjoyed watching in the past. At babalikan natin yan lahat this anniversary season. So stay tuned. Abangan nyo, we have very exciting episodes in store for you until December, until we end the season, and until in the years to
come. Sana mas marami Wow. pa. Dito lang yan sa Rewind, a Throwback Podcast for now. Enjoy your wine night and have a great night sa inyong lahat. And see you next week sa ating bagong Throwback episode. Bye everyone and enjoy your Saturday night.